Nagsimula ang aksyon ng pelikula sa di kalayuan sa hinaharap sa pakikipag-usap ng Pangulo ng Estados Unidos sa bansa. Ang Pangulo ay nadulas sa kanyang mga salita nang ipahayag niya na ang Western Forces na binubuo ng estado ng Texas at California na sumasalungat sa lehitimong pamahalaan ay dumanas ng matinding pag-atake mula sa armadong puwersa ng USA. Sa ngalan ng kanyang katungkulan, ipinangako niya na muling isasama ang mga residente ng mga rebeldeng estado pabalik sa pinag-isang bansa sa sandaling mapabagsak nila ang kanilang ilegal na separatist na gobyerno at bumalik sa balwarte ng demokrasya, ang Pangulo ng Amerika. Ang talumpating ito ay pinakikinggan sa isang hotel ng war photographer na si Lee Miller, na napagtanto na ang Pangulo ay hindi naniniwala sa kanyang sariling mga salita. Kumuha siya ng larawan sa screen habang naririnig ang isa pang pagsabog sa labas ng bintana. Kinabukasan, ang babae ay nagtungo sa mga lansangan na puno ng kaguluhan, nagsuot ng maliwanag na press vest at kinukunan ng lahat ng kanyang nakikita. Ang galit ng mga tao, ang pambubugbog sa mga tao, at ang pagiging brutal ng pulisya. Dito ay napansin ni Lee ang isang dalaga na may kamera na hinampas ng malakas ng isang pulis at hinila siya sa isang tabi. Nakilala ng dalaga si Lee na nakikita siya bilang isang idolo at iniabot ni Lee sa kanya ang press vest. Biglang isang pagsabog ang yumanig sa karamihan na ikinamatay ng maraming tao. Agad na kinuha ni Lee ang kanyang kamera at kumuha ng nakakatakot na mga kuha. Sumama sa kanya ang dalaga sa pagkuha ng eksena. Nang maglaon, nakipagkita si Lee sa kanyang kasamahang reporter na si Joel at veteranong mamamahayag na si Sammy. Tinalakay ni Lee at Joel ang sitwasyon at napagpasyahan na malapit nang makarating sa Washington ang Western Forces. Plano nilang isagawa ang kanilang pangunahing ulat upang makuhanan ng larawan at makapanayam ang pinatalsik na pinuno sa nilusob na Washington bago siya mahuli at mapatay ng mga sundalo ng Western Forces. Upang gawin ito, kailangan silang maglakbay ng higit sa 1,000 kilometro at subukang huwag mamatay mula sa mga bala ng mga radikal na mamamayan ng dating Estados Unidos. Tutol si Sammy sa planong ito dahil pinapatay ang mga mamamahayag sa Washington. Gayunpaman, mahusay siyang nag-chart ng landas sa teritoryong nawasak ng digmaang sibil na nagpapakita na isinasaalang-alang din niya ang gayong paglalakbay. Dahil sa pagod, tumungo si Lee sa kanyang silid ngunit tinawag siya ng babaeng iniligtas niya kanina. Inamin ni Jessie na gusto rin niyang kunan ng larawan ng digmaan at hinahangaan ang trabaho ni Lee ngunit nagpaalam si Lee at umalis. Nakahiga sa bathtub, paulit-ulit na inaalala ni Lee ang mga nakakakilabot na eksena ng mga pagpatay sa kalye na sinusubukang iwaksi ang mga pangitain. Kinaumagahan, lumabas siya ng hotel at nakita niya sina Sammy at Jessie sa sasakyan na kasama ni Joel. Siya ay galit na galit, ngunit ipinaliwanag ng kanyang kapareha na ang babae ay nangangarap na maging katulad niya, kaya bakit hindi niya tulungan. Nakipagkasundo si Lee at pumasok sa kotse at umalis na ang team. Hindi nagtagal, narating nila ang isang napakalaking banggaan ng mga sasakyan. Ang mga sasakyan ay binaril, binasag at inabando na mismo sa kalsada. Maaari lamang hulaan kung ano ang nangyari sa kanilang mga pasahero, ngunit si Joel ay mahusay na nag-navigate sa nakakasuklam na trapiko. Sa kalsada, ginaya ni Sammy ang isang panayam sa Pangulo na nagtatanong kay Joel. Sa tingin ba ng politiko ay magandang ideya na buwagin ang FBI? At humingi ng mga komento sa paggamit ng mga airstrike laban sa mga mamamayang Amerikano. Tumawa si Joel na napansin ang talas ng mga tanong at napagpasyahan na kailangan nilang hayaan ang Pangulo na matapos magsalita bago siya sakalin ng lubid. Hindi nagtagal ay dumating ang grupo sa isang gasolinahan kung saan sinalubong sila ng mga armadong manggagawa. Habang nagre-refuel si Joel ng kotse, naglakad sina Jessie at Lee at nakita nila ang dalawang sugatang tao na nakabitin sa kanilang mga kamay sa malapit. Ipinaliwanag ng isa sa mga manggagawa sa gasolinahan na sila ay mga magnanakaw. Hiniling niya kay Jessie na magpas siya sa kanilang kapalaran, patayin sila kaagad o hayaan silang magdusa. Naparalisa ang dalaga sa pagkabigla, ngunit biglang hiniling ni Lee sa manggagawa na tumayo malapit sa mga kriminal para sa isang group photo. Nang maglaon, habang nagmamaneho palayo sa gasolinahan, napagtanto ng nanginginig na si Jessie na hindi siya nakakuha ng kahit isang larawan o tumutol sa mga pagpatay. Mahinahong pinaalalahanan siya ni Lee na hindi sila magtatanong. Nire-record nila kung ano ang nangyayari para makapagtanong ang iba sa ibang pagkakataon. Kung gusto niyang maging isang mamamahayag, dapat niyang lakasan ang kanyang sarili. Nagpatuloy ang grupo sa mga guho ng lungsod na puno ng mga bangkay ng mga patay. Sa isa sa mga parisukat, hiniling ni Lee na huminto, dinala si Jessie sa isang nasirang helicopter at inutusan siyang kunan ito ng larawan. Ang dalaga ay sumunod at nagsalita tungkol sa kanyang magsasaka na ama
na nakaupo sa kanyang bahay na nagpapanggap na maayos ang lahat. Ginamit ni Jessie ang kanyang lumang film camera dahil ang isang magandang digital camera ay mahirap makuha ngayon. Humingi ng paumanhin ang dalaga sa pagpapataw ng kanyang sarili, ngunit pinuto ni Lee ang kanyang pagsasalita na sinasabing wala siyang pakialam kung ano ang iniisip o nararamdaman niya, kukuha lang siya ng litrato. Tinanong ni Jessie kung kukunan ng larawan ni Lee ang pagbitay sa Pangulo. Nang maglaon, ipinagtapat ni Lee kay Sammy na gusto niyang palaging maging babala ang kanyang mga larawan, ngunit naging mga album na lamang ang mga ito. Ipinaalala sa kanya ng matanda kung ano siya noong bata pa siya at hiniling sa kanya na maging mas mabait siya sa dalaga. Alam na alam niya kung ano ang kailangang pagdaanan ng mga bagong reporter. Binuod ni Joel na huminto si Lee sa paniniwala sa kapangyarihan ng pamamahayag. Biglang sumiklab ang putok ng baril sa di kalayuan at nagpa siya ang grupo na huminto para sa gabi. Nakipag-usap si Joel kay Jessie at pinayuhan itong manatili, kung saan dito ay medyo mas ligtas, ngunit ang dalaga ay matigas ang ulo at walang balak na magtago sa panganib. Kinaumagahan, dumating ang pangkat sa isang bayan kung saan nagaganap ang putukan. Sa pagsama sa isa sa mga grupo, masigasig nilang kinuhanan ang malagim na mga pangyayari. Si Jessie, na nakakalimutan ng lahat, ay kumuha ng mga larawan habang sinusubukang iligtas ng isang sundalo ang kanyang sugatang kasama sa pamamagitan ng pagbenda sa kanya. Pagkatapos ay walang humpay na sinusundan ng mga mamamahayag ang isang grupo ng mga sundalo na nililinis ang isang gusali. Kinukuha nila ang bawat galaw ng mga armadong lalaki, kinuna nila ang pagbitay sa isang sugatang kaaway at ang mga mukha ng tumatawa ng mga sundalong walang malasakit sa nakapaligid na kaguluhan. Kalmadong pinapanood ni Sammy ang pagbitay sa mga bilanggo, habang si Jessie ay pantay na walang pakialam na kinukunan ito ng larawan, at si Lee ay tuluyang tumalikod sa eksena. Nang maglaon, nagpatuloy sila at hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang refugee camp kung saan makakakuha sila ng pagkain, ngunit walang tent. Ang mga tao ay nagtayo ng kampo sa isang dating stadium at ang mga bata ay masayang naglalaro ng mga kagamitang pang-sports. Dinalhan ni Lee si Jessie ng pagkain at nagulat na siya ay gumagawa ng isang pelikula sa kalsada. Inamin ng dalaga na alam niya kung paano nagsimula ang paglalakbay ni Lee bilang isang mamamahayag. Kung tutuusin, naging kilala sa buong mundo ang kanyang mga larawan ng student massacre. Sinabi sa kanya ng mamamahayag na ang kanyang mga magulang ay nanatili din sa isang sakahan, mas pinipiling hindi tumugon sa digmaang sibil. Nang maglaon, ipinakita ni Jessie kung paano niya tinitingnan ang mga larawan gamit ang kanyang telepono at inamin ni Lee na sa 30 mga larawan, karaniwang isang magandang larawan lang ang kanyang makukuha. Pagkatapos ay pinuri niya ang kuha ni Jessie ng isang naghihingalong sundalo bilang mahusay na kuha. Sa gabi, nagpahinga sila sa tabi ng apoy at sa umaga, nagpatuloy sila sa mga guho at nagbabagang bansa. Hindi nagtagal, pumasok sila sa isang bayan na hindi apektado ng digmaan. Ang mga tao ay tila hindi nauunawaan kung nasaan sila na bumuo ng impresyon na marahil sila ay naglakbay sa ibang panahon. Ang grupo ay pumasok sa isang tindahan ng damit kung saan inalok sila ng tindera na subukan ng anumang gusto nila at sinabing sadya lang na hindi nila pinapansin ang digmaan dahil hindi nila ito problema. Hiniling ni Jessie kay Lee na subukan ng isang damit at kunan siya ng litrato. Nag-relax sila, nagkukunwaring nakabalik na sila sa isang mapayapang pamumuhay. Gayunpaman, sa paglabas, itinuro ni Sammy ang mga armadong lalaki sa bubong, ang kapalit ng katahimikan. Nagpatuloy ang grupo at ipinaalala ni Sammy sa kanila ang mga sinapit ni Gaddafi, Mussolini at si Ceausescu. Wala sa kanila ang nakapagsalita sa huli, kaya walang saysay ang hinahangad ni Joel para sa isang magkakaugnay na panayam sa Pangulo. Biglang nakita nila sa unahan ng isang amusement park na may patay na sundalo na nakahiga sa gitna. Habang dahan-dahang nagpapatuloy ang sasakyan, isang putok ng baril ang tumunog. Nagtago ang mga mamamahayag sa likod ng isang gusali kung saan nagtatago ang 2 sundalo. May sniper pala sa unahan, binabaril ang sino mang dumadaan. Casual na inamin ng mga sundalo na hindi nila kilala kung sino ang gunner. Papatayin nila siya dahil siya ang unang nagpaputok. Habang hinaharap ng mga sundalo ang problema, nakahiga lang si Lee sa damuhan habang napapahanga sa mga bulaklak. Sa wakas, nagawa ng mga sniper na linisin ang daan. Nagpatuloy ang mga mamamahayag, ngunit sa isang kalsada sa kagubatan, napansin ni Lee ang isang kotse na sumusunod sa kanila. Nagpasya siyang magdahan-dahan at hayaan itong makadaan, ngunit nang maabutan sila nito, ito pala ay ang mga kasamahan nilang reporter mula sa Hong Kong. Ang isa sa kanila ay lumipat sa kotse ni Lee habang nagmamaneho.
Pagkatapos, si Jessie, na nagpas siyang gayahin ng kanyang aksyon, ay pumunta sa kotse ng Chinese journalist. Nauna ang dalawa sa kotse ni Lee. Matapos pag-usapan ang mga pangyayari, biglang napansin ng mga mamamahayag na nawawala sa kalsada ang sasakyan ng kasamahan nila, kaya nagsimula ng mag-alala si Lee. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang bukid at nakita ang walang laman na sasakyan ng Chinese journalist sa unahan. Ang dalaga at ang mamamahayag ay hawak ng baril ng ilang lalaking nakakamouflage. Nagawang lumapit ng grupo ni Lee nang hindi pa sila napapansin. Pinagmamasdan nila ang paglalagay ng mga sundalo sa maraming katawan ng sibilyan sa isang hukay. Napagtanto nilang mga kriminal ang mga ito dahil walang regular na hukbo sa lugar. Hiniling ni Lee kay Sammy na manatili habang papalapit sila sa mga sundalo. Ipinaliwanag ni Joel na sila ay mga mamamahayag na dumadaan lang, ngunit biglang binaril ng lalaking nakakamouflage ang isa sa mga Chinese na mamamahayag at pagkatapos ay sinimulan silang tanungin. Napagtanto na sila ay mula sa mga Central State ng Amerika, mahinahon niyang pinatay ang pangalawang mamamahayag na Chino. Malinaw na balak niyang patayin silang lahat, ngunit biglang humarurot ang sasakyan ni Sam sa kalsada, binangga ang mga bandido. Pero diretsyong lumipad si Jessie sa napakaraming bangkay. Namulat ang dalaga sa ibabaw ng tumpok ng mga katawan at gumapang palabas. Tinulungan siya ni Joel at sumakay sila sa kotse habang minamaneho ito ni Sammy. Binaril sila ng nagising na sundalo, ngunit nagawa nilang tumakas gamit ang sasakyan. Napasigaw sina Jessie at Joel dahil sa trauma na ngayon lang nila naranasan, ngunit pagkatapos na huminahon ng kaunti, natuklasan nilang sugatan si Sammy. Inilipat nila ang matanda sa upuan sa likod at nagpatuloy. Gabi na habang ang sasakyan ay nagmamaneho sa isang nasusunog na kagubatan. Hindi makapaniwala ang mga tao sa nagliliyab na mga puno sa magkabilang gilid ng kalsada at sa mga lumilipad na abo. Sa umaga, nakarating sila sa isang kampo ng militar ng Western Forces at napagtanto na si Sammy ay tahimik na namatay. Nakipagkita sila sa kanilang mga kasamahan at nalaman na halos sumuko na ang mga sundalo ng gobyerno, kaya malabong magkatotoo ang kanilang pangarap. Ang Kapitolyo ay ipinagtatanggol na lamang ng mga huling sutil na sundalo at mga natitirang tauhan ng Secret Service, kaya huli na sina Lee at Joel, walang magiging kwento at walang kabuluhan ang pagkamatay ni Sammy. Nang maglaon, pinabulaanan ni Lee ang pahayag ni Joel. Laging gustong mamatay ni Sammy hindi dahil sa ilang sakit, kaya hindi ito ang pinakamasamang kinalabasan. Ang mga puwersa ng kanluran ay tumungo sa Washington. Nilinis ni Lee ang dugo ni Sammy mula sa kotse at sumunod sila. Sa gabi, ang mga mamamahayag ay nakarating sa White House at kinunan ang lahat ng nangyayari sa kanilang paligid. Isang tunay na labanan ang sumiklab sa mga lansangan ng lungsod. Kinuha na ni Lee at Jessie ang mga mukha ng mga sundalo, ang kanilang katapangan, at ang kanilang pagkamatay. Sinundan nila ang isang grupo na nag-alis ng mga barikada sa kalsada at pumasok sa tirahan ng Pangulo. Narating ng mga puwersang kanluranin ang White House at pinalibutan ito. Ang isa sa mga sundalo ay nagsabi kay Joel na ang opensiba ay dumating sa gusali ng Kongreso mula sa mga helicopter, kaya't ang lahat ay magtatapos sa lalong madaling panahon. Siguradong nasa White House ang presidente at siguradong papatayin. Biglang umalis ang motorcade ng presidente sa gusali na hinabol ng mga sundalo. Huminto sila at binaril ang mga sasakyan ng opisyal. At pagkatapos ay biglang sinabi ni Lee na wala ang presidente at pinangunahan ang kanyang grupo sa White House. Nang mapansin ito, sinundan sila ng isang detachment ng mga sundalo. Pumasok ang mga mamamahayag. Nakahimlay ang mga bangkay ng mga patay sa bulwagan. Ang lahat sa paligid ay sira at nakakalat, ngunit walang buhay na tao ang makikita. Hiniling ng mga sundalo na huwag tumigil sa paglalakad at ang mga mamamahayag ay masunurin na sumunod sa mga sundalong nagsimulang maghanap sa White House ng mas malalim. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa press conference room kung saan sinalubong sila ng isang babaeng negosyador. Humihingi siya ng garantiya sa buhay ng Pangulo, pagkatapos ay ipinangako niyang isasama sila sa kanya, ngunit binaril lang siya ng mga sundalo at nagpatuloy. Isang labanan sa pagitan nila at ng mga gwardya ng Pangulo ang sumiklab sa koridor ng gusali. Kinilabutan si Lee sa mga nangyayari at halos walang makuhang litrato, hindi tulad ni Jessie, na hindi na makontrol ang sarili, na hinahabol ang bawat bagong shootout. Sa isang punto, hindi na nag-iingat ang dalaga at tumakbo sa gitna ng koridor. Nakita ni Lee ang isang sundalo sa kabilang daan na nagtaas ng kanyang sandata, kaya sumugod siya, sinunggaban si Jessie, at tinakpan siya ng kanyang katawan. Nakahiga sa sahig, kinuna ni Jessie ang mga huling sandali ng buhay ng kanyang mentor habang siya ay bumabagsak sa malapit matapos tamaan sa likod, ngunit pagkatapos nito,
Bumangon ang dalaga at sinundan si Joel, na tumakbo patungo sa opisina ng Pangulo, kung saan sa wakas ay nahuli ng mga sundalo ang Pangulo. Pinigilan niya ang pagbitay at sinubukan tanungin ng politikong sinira ang kanyang bansa, ngunit nakiusap lamang ang Pangulo na huwag patayin. Binaril siya ng mga sundalo, at kinuna ng litrato ni Jesse ang mga huling segundo ng buhay ng Pangulo ng US. Pagkatapos ay kinuha niya para sa kasaysayan ng nakangiting mga sundalong kanluranin sa harap ng katawan ng politiko. Isang nakakatakot na larawan, isang aksyon na pelikulang puno ng dugo, isang pelikulang pampolitika na nagbabala kung gaano kabilis mabaliw ang mundo. Dinala ng direktor ang mga nakakakilabot na nagaganap sa iba't ibang bansa sa mga lansangan ng Amerika. Dito na nagtatapos ang kwento. Kung nagustuhan mo ito, huwag mahihiyang pindutin ang like button, at kung hindi mo ito nagustuhan, pindutin ang dislike button ng 2 beses para lang makasigurado. And as always, thank you for watching.